Ang kwentong ito ay isang makapigil, hiningang paglalakbay ngang pagtataksil, lihim na yaman, at ang matamis na lasangang katarungan. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ingay o kayabangan, kundi sa lalim ng karakter at talino. Saksihan natin kung paano ang isang tahimik na babae ay nakpabagsak sa isang imperyo. Hindi pa natutuyo ang tinta sa kasunduan ng diborsyo nang tila bumaba ng 10 ang temperatura sa loob ng silid. Inasahan ng lahat ang mga luha. Inasahan nila ang pagmamakaawa. Sa halip, tinakpa isang piraso na mukhang murang plastik, ngunit isa palang prototip na mas mahal pa sa buong gusali. Inakala ni Patrick na itinatapon niya ang isang pabigat. Hindi niya alam na ipinamimigay niya ang susi sa isang imperyo. Sa loob ng eksaktong 30 segundo, babagsak ang nga pinto sa likuran niya at ang mundong akala niyang pagmamayari niya ay luluhot sa babaeng kinalimutan niya lang. Ito ang kwento kung paano nagdulot ng $1 trilyong na lindol ang isang tahimik na pirma. Humahampas ang ulan sa mga bintanang salamin ng Ashford Manor Library, na nakpapalabo sa mga inaalagaang halaman sa labas at ginagawang malabong anyo ng abo at berde. Sa loob, ang hangin ay nananakal. Amoy lumangkatat, mamahaling tabako, at paghamak na pilit itinatago. Si Patrick Ashford ay nakaupo sa dulong ng mesa. Ang kanyang tindig ay relax, halos naiinip na. Inayos niya ang cuff ng kanyang bespoke Italian suite. Sumulyap sa babaeng nakaupo sa tapat niya. Si Evelyn, ang kanyang asawa sa loob ng 3 taon, ay mukhang maliit sa loob ng malaking velvet armchair. Ang kanyang kamay ay nakatiklop ng mayos sa kanyang kandungan. Nakasuot siya ng simpleng bag na kardigan at maong na nakakita na ngang mas magandang araw, isang kasuotan na tinuya ni Beatrice, ang ina ni Patrick, sa sandaling pumasok si Evelyn. Tapusin na natin ito, hindi ba? Wika ni Beatrice mula sa sulok ng silid. Umiinom siyang martini, kahit na tanghali pa lamang. May gala pa akong paghahandaan, at ayoko talagang manatili ang hindi kaaya-ayang hanging ito. Si Arthur Penhaligan, ang abogado ng pamilyang Ashford, ay naglinis ng kanyang lalamunan. Siya ay isang lalaking naniningil kada minuto at mukhang ganito ang katapat, na may hairline na umurong ng proporsyonal sa kanyang moralidad. Iinidulas niya ang makapal na dokumento sa ibabaw ng makinis na nara. Ang nga tuntunin ay nananatili ayon sa napausapan, sabi ni Arthur, ang kanyang boses ay malangis. Evelyn, makakatanggap ka ang isang beses na settlement na 2,500,000 piso? Bilang kapalit, itato mo ang lahat ng karapatan sa Ashford Estate, ang mga tech holdings, at anumang hinaharap na kita ni Guy Ashford. Sumasang-ayon ka rin sa isang non-disclosure agreement tungkol sa mga pribadong bagay ng pamilya. Ang mga pribadong bagay ay isang magalang na paraan ng pagtukoy sa hayagang pakikipagrelasyon ni Patrick kay Victoria Vanderbilt, isang socialite na ang ama ay nakmamay-ari ng kalahati ng mabakal sa bansa. Wala si Victoria sa silid, ngunit ramdam ang kanyang presensya. Ito ang dahilan ng pagpupulong na ito. Kailangang maging malaya si Patrick upang magpakasal at pagsamahin ang Ashford Tech Empire sa lumang Vanderbilt Steel. Si Evelyn ay nagsilbi lamang na placeholder na nakpainit ng kanyang kamahabang umaakyat siya sa hagdan ng tagumpay. Si Patrick ay sumandal. Isang nakakaawang ngiti ang namutawi sa kanyang ngalabi. Napaka-generous na alok nito, Evie. Talaga, ituring mo itong severance package. Mari kang bumalik sa maliit na bayan sa Laguna, makbukas ng panaderya, o kung anuman ang ginagawa ang mga taong tulad mo. Magiging comfortable ka. Comfortable? Ulit ni Beatrice na may tuyong tawa. Magiging mayaman siya sa pamantayan niya. Hindi tumingin si Evelyn kay Beatrice. Hindi siya tumingin sa abogado. Ang kanyang paningin ay nakapako kay Patrick. Ang kanyang mga mata, na karaniwang kulay hazel, ay nakakatakot na pata. Walang galit, walang lungkot, isang kawalan lamang. Gumagana ba ang panulat? Tanong ni Evelyn nang malumanay. Nagulat si Patrick sa mundong tanong. Ano? Ang panulat.
Sabi niya habang inaabot ang mabigat na Montblanc fountain pen na inilagay ni Arthur sa dokumento. Gumagana ba ito? Siyempre gumagana ito. Sigaw ni Arthur na nainis. Ito ay isang ceremonial pen. Binuksan ni Evelyn ang takip. Tiningnan niya ang mga papeles ng diborsyo. Ang header ay nagbabasa ng Ashford versus Ashford Dissolution of Marriage. Minarkahan nito ang katapusan ngang 3 taon ng gaslighting. 3 taon ni Beatrice na tinatrato siya na parang katulong. 3 taon ni Patrick na natatago ngang kanyang telepono, umuuwing amoy pabango ni Victoria, Chanel No. 5, mabigat at nakakasulaso. Naalala niya ang araw na nakakilala sila. Nagtatrabaho siya bilang isang archivist sa aklatan ng lungsod. Si Patrick ang humumaling sa kanya, ginampanan ang papel ngang maling intindihang mayamang lalaki na gusto ngang simpleng buhay. Lahat iyon ay kasinungalingan. Gusto niya ng masunuring asawa para paligayahin ang nga shareholder. Isang taong hindi magtatanong tungkol sa nga offshore account sa Cayman Islands. Pirman mo na, Evelyn, sabi ni Patrick. Ang kanyang boses ay tumigas. Huwag kang gumawa ng eksena. Hindi ako gumagawa ng eksena, Patrick, sagot niya. Ibinaba niya ang dulo ng panulat sa papel. Scratch. Scratch. Ang tunog ay pinalakas sa tahimik na silid. Pinirmahan niya ang kanyang pangalan ng may kislap na tila hindi tugma sa kanyang mahiyain na kilos. Evelyn Pierce. Agad niyang binitawan ang Ashford. Inilagay niya ang petsa. Pagkatapos ay itinulak niya ang nga papeles pabalik kay Arthur. Tapos na. Bulong niya. Nagpakawala si Patrick ng hininga na hindi niya alam na pinipigilan niya. Kinuha niya ang nga papeles. Sinusuri ang lagda na tila naghihintay ng panlilinlang. Arthur, i-file. Ito agad. Gusto ko ang dekre na may bigay bukas ng umaga. Ituring mong tapos na, G. Ashford. Pumalakpak si Beatrice ng isang beses. Isang matalim at mapanirang tunog. Mabuti. Ngayon, Evelyn, ipinapalagay ko na nakaimpake na ang mga bagahe mo. Maaari kang ihatid ng driver sa bus station. Hindi namin gustong magtagal ka pa. Clear throat, tumayo si Evelyn. Inayos niya ang kanyang cardigan. Clear throat. Sa unang pagkakataon. Siya ay ngumiti. Hindi, ito isang magandang ngiti. Ito ang uri ng ngiti na ibinibigay ng isang lobo bago ito sumunggap sa isang usa. Hindi na kailangan ng driver, sabi ni Evelyn. Nandito na ang aking sasakyan. Kumunot ang noo ni Patrick. Sumulyap sa bintana. Sasakyan mo? Wala kang sasakyan at hindi papasok ang grep dito sa estate. Hindi ako tumawag ng grep, sabi niya ng kalmado. Isang mababang ugong ang nagsimulang manginig sa sahig. Hindi ito tunog ng kulok. Ito ang malalim na mekanikal na pur nga makina. Mabibigat na makina. Naglakad si Beatrice patungo sa bintana. Ang kanyang basok ng martini ay nangangato ng bahagya. Ano sa mundo ang ingay na iyon? Sumilip siya sa basang bintana at napasinghap. Ibinaksak ang kanyang inumin. Ang kristal ay nakabasag-basag sa hardwood na sahig, ngunit walang nakapansin. Patrick, bulong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay nangangatok. Halika, tingnan mo ito. Naglakad si Patrick patungo sa bintana. Nairita. Ano iyon? Inay, isang delivery truck. Tumingin siya sa labas. Ang mahabang paikot na driveway nga, Ashford Estate, ay karaniwang walang laman. Ngayon, ito ay dagat ng itim. Isang motorcade ng 6 na armored SUV. Kulay itim na may tinted na salamin. Ang humahagibis sa graba, na nakapalibot sa isang sentral na sasakyan, isang Rolls-Royce Phantom na pinasadya na may mga diplomatikong watawat sa fender. Sa itaas nila, ang kakaibang tuwap-tuwap-tup ngang isang helikopter ay pumutol sa bagyo. Ang searchlight nito ay umiikot sa law ng manor. Ano ang nangyayari? Sigaw ni Patrick, umaatras mula sa bintana. Sino ang nga taong ito? Right ba ito? Si Arthur ang abogado ay pinapawisan. Ito. Mukhang detail ito ngang isang head of state.
Ang sasakyan ay huminto ng malakas sa harap ng pasukan. Ang nga pinto ng SUV ay bumukas ng sabay-sabay. Dalawang dosen ng lalaki ang lumabas. Hindi sila nakasuot ng unipormeng pulis. Sila ay nakasuot ng bespoke tactical suits. May earpiece sa likod ng kanilang matay nga. Kumikilos ng may presisyon ng Secret Service. Hindi sila kumatok. Ang mabigat na pintong nara ng Ashford Manor ay itinulak ng may puwersang yumanik sa mga pader. Oy, sigaw ni Patrick. Namamatsa patungo sa mga pinto ng library. Hindi kayo pwedeng pumasok dito ng ganyan lang. Tatawag ako ng pulis. Ang mapinto ng library ay bumukas. 4 na lalaki ang pumasok. Sila ay malalaki. Hinaharangan ang liwanag mula sa pasilyo. Sa gitna nila ay nakatayo ang isang lalaki sa gray na suit na mas mahal pa sa sasakyan ni Patrick. Siya ay matanda na may pila na buho at mukhang inukit mula sa granite. Binalewala niya si Patrick. Binalewala niya si Beatrice. Naglakad siya ng diretso sa abogado na nagtatago sa likod ng bookshelf. Ang pilakang buhok na lalaki ay huminto sa harap ni Evain. Siya ay yumuko. Hindi lang tango. Isang full-kilensvend buo mula sa baywang. Madam Direktor, sabi lalaki. Ang boses ay may makapal na Swiss accent. Humihingi kami ng paumanhin sa pagkaantala. Ang panahon sa ibabaw ng Atlantic ay hindi nakipagtulungan. Si Patrick ay nakatayo ng tulala. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Tumingin siya sa lalaki. Pagkatapos ay sa kanyang asawa. Ang kanyang dating asawa sa kanyang murang beige na cardigan. Madam Director, nautal na tanong ni Patrick. Sino ang kausap mo sa kanya? Ang lalaking may pilak na buhok ay tumayo ng tuwid at humarap kay Patrick. Ang kanyang mamata ay malamig na asul na yelo. Ako si Hungry Desen, Chief of Staff para sa Aurora Sovereign Trust, sabi niya. Pagkatapos ay itinuro niya si Evelyn. At kinakausap ko ang aking employer. Ang nag-isang tagapagmana ng Von Bismarck Pierce Legacy at ang mayoriyang shareholder ng bangko na may hawak ng mortgage mo, G. Ashford. Ang katahimikan na sumunod sa pahayag ni Henry ay ganap. Ito ay isang vacuum na sumisipsip sa hangin mula sa silid. Si Patrick Ashford ay kumukurap. Ang kanyang utak ay hindi makaproseso. Ang bangko, ang Von Bismarck. Ano? Tumawa siya ng kinakabahan, tumitingin kay Evelyn. Evie, ano ang pinagsasabing lalaking ito? Kumuha ka ba ng mga artista? Sigjok ba ito dahil hiniwalayan kita? Hindi siya sinagot ni Evelyn. Inabot niya ang kanyang bulsa at kumuha ng telepono. Hindi ito ang sira-sirang iPhone 8 na karaniwan niyang dala. Ito ay isang sleek, transparent na device na gawa sa salamin at titanium. Isang prototype secure line phone na hindi available sa publiko. Sa lugar nito ay isang tono eneheganap na utos. Isang boses na sinanay sa mga boardroom mula Zurich hanggang Singapore. Status, tapos na ang acquisition, madam. Sagot ni Henry ng malinaw. Simulat 2 minuto ang nakalipas. Nang makumpirma ang iyong pirma sa mga papeles ng diborsyo sa pamamagitan ng aiming drone surveillance, ang blind trust ay natuno. Ang iyong mga asset ay ganap ng naunlok. Mabuti, sabi ni Evelyn. Tiningnan niya sa wakas si Patrick. Hindi ito joke, Patrick? At itigil mo ang pagtawag sa akin ng Evie? Ang makaibigan ko lang ang tumatawag sa akin ng ganyan? Maari mo akong tawagin na Miss Pierce. Nakakabali ito? Sigaw ni Beatrice, humahabang sa ibabaw ngang basa na baso ang martini. Lumabas kayo sa bahay ko, kayong lahat. I don't care kung sino sa tingin niyo kayo. Naklakat si Evelyn patungo sa mesa kung saan naroon pa rin ang mga papeles ng diborsyo. Kinuha niya ulit ang panulat. Ang isa na tinuya ni Arthur. Bahay mo? Tanong ni Evelyn. Itinagilid ang kanyang ulo. Henry, ay refresh mo ang memorya ko. Sino ang may hawak ng titulo ang Ashford Estate? Naglabas si Henry ng tablet mula sa kanyang jacket. Sa teknikal na paraan, ang pamilyang Ashford ang may hawak ng titulo. Gayunpaman, ang estate
ay ginamit bilang collateral para sa isang high-risk na putang na kinuha ni Patrick Ashford noong 2021 para punduhan ang kanyang nabigong cryptocurrency venture. Ang pautang na iyon ay underwritten ng Shadow Corp Ventures. Namutla si Patrick. Paano mo nalaman ng tungkol sa Shadow Corp? Private deal iyon. Totally anonymous. Shadow Corp Ventures. Sabi ni Evelyn, sinusuri ang kanyang mga kuko. Ay isang subsidiary ng Aurora Sovereign Trust. Ang aking trust. Lumapit siya kay Patrick. Si Patrick ay umurong. Natatakot sa sheer aura na nagmumula sa kanya. Tila ang bege na kardigan ay natunaw, nagbubunyak ng baluti sa ilalim. Binili ko ang utang mo, Patrick. Sabi niya ng tahimik. 2 taon na ang nakalipas. Noong tinatrato mo akong parang gamit, nagsimula akong bilhin ang nga pananagutan mo. Pagmamay-ari ko ang bahay na ito. Pagmamay-ari ko ang yate na ginagamit mo kasama si Victoria. Pagmamay-ari ko ang bodega kung saan itinatago ng kumpanya mo ang mga prototype. Hindi mo magagawa iyon. Nautal na sabi ni Patrick. Librarian ka lang. Nakilala kita habang nag-aayos nga libro. Nagtatago ako. Clear throat pagtataman niya sa kanya. Nagsasagawa ako ngang sabatikal mula sa negosyo ng pamilya. Gusto kong makita kung makakahanap akong taong magmamahal sa akin. Para sa akin, hindi para sa $300 bilyong na nakakabit sa aking apelido. Inakala kong nahanap ko iyon sa iyo. Kumitit ang kanyang mamata, mali ako. Clear throat. Si Beatrice ay bumaksak sa isang upuan. Humahawak sa kanyang nga perlas. 8 bilyon. Si Arthur ang abogado ay biglang nagmukhang gustong maksuka. Napagtanto niya nakakatakot lang niyang binubuli ang isa sa pinakamayamang babay sa planeta tungo sa isang 2,500,000 piso na settlement. Nagsimula siyang magmadaling ayusin ang nga papeles. Grang, Ashford. Bibi. Pierce, marahil maari nating balikan ang nga tuntunin. Kung may pagkakaunawaan tungkol sa iyong status, tiyak na marinating. Ang mapapeles ay pirmado na, Arthur, putol ni Evelyn sa kanya. Ako ay legal na diborsyado. Wala akong claim sa pera ni Patrick. Tumawa si Patrick ng hysterical. Tingnan mo, bubo siya. May bilyon siya. Pero itinatwa niya ang kanyang karapatan sa kumpanya ko. Ngumiti ulit si Evelyn. Oh, Patrick, hindi ko gusto ang kumpanya mo. Nalulugi ito. Bakit ko gugustuhin ang aset na bumababa ang halaga? Humarap siya kay Henry. Handa na ba ang helikopter? Ang makina ay tumatakbo, madam. Mayroon tayong flight plan patungong New York. Ang board of directors para sa Olympus Holdings ay naghihintay sa ayong pagdating para ipahayag ang hostile takeover ng Vanderbilt Steel. Ang silid ay naging ganap na tahimik ulit. Vanderbilt Steel, bulong ni Patrick. Iyan ang kumpanyang tatay ni Victoria. Tama, sabi ni Evelyn. Sinabihan ka ni Victoria na hiwalayan ako para mapasama mo ang mo sa bakal niya. Tama. Isang makapangyarihang alyansa. Naglakad si Evelyn patungo sa pinto. Ang kanyang security detail ay humahati na parang Red Sea. Huminto siya sa threshold at tumingin pabalik sa kanyang balikat. Binili ko ang controlling stake sa Vanderbilt Steel ang gayong umaga. Patrick. 51%. Ang tatay ni Victoria ay tatanggalin bilang CEO bukas. Huminto siya para sa epekto. Tatanggalin ko siya at iliquidate ko ang asset ng kumpanya para pondohan ang bago kong Renewable Energy Initiative. Si Patrick ay bumaksak sa kanyang magatuhod. Hindi ito figure of speech. Bumigay ang kanyang binti. Dinudurok mo sila. Dinudurok mo ang pamilya ni Victoria. Hindi, sabi ni Evelyn ng malamig, nagnenegosyo lang ako. At tungkol sa iyo, Patrick, itinuro niya kay Henry. Mayroon kang 24 oras para lisanin ang aking ari-arian. Kung hindi ka aalis, ipapatira ko ang sasakyan mo. At dahil pagmamay-ari ko ang bangko na nagpopondo sa sasakyan mo, ipapabawi ko rin iyon. Naglakad siya palabas sa ulan, ngunit ang ulan ay hindi humawak sa kanya.
Isang Aida ang agad na nagbukas ang malaking itim na payong. Pinoprotektahan siya mula sa bagyo. Si Patrick ay nagmamadaling pumunta sa bintana, nanunot ng may katakutan. Nakita niya ang kanyang tahimik na asawa na sumakay sa likod ng Rolls-Royce. Nakita niya ang mabigat na pinto na nagsara. Nakita niya ang konvoy na umalis. Ang graba ay tumilamsik kahit saan. Ang pulang ilaw sa likod ay kumukupas sa kadiliman na parang mga matangang isang hayop na bumabalik sa dilim. Sa loob ng library, nagsimulang umiyak si Beatrice. Si Arthur ay nagmamadaling nakdial ang kanyang opisina sa kanyang cellphone. Si Patrick ay tumingin sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Mukha siyang pareho 10 minuto ang nakalipas, guwapo, mayaman, matagumpay. Ngunit habang bumabagsak sa kanya ang katotohanan, nakita niya ang toto. Siya ay isang lalaking humawak ng brilyante sa kanyang kamay, inakala na salamin, at itinapon sa dagat. At ngayon, ang tidal wave ay bumabalik para lunurin siya. Ang Obsidian Gala ay ang pinaka-eksklusibong kaganapan sa social calendar ng New York. Ginanap ito sa Metropolitan Museum of Art. Isang gabi kung saan ang elit ng lungsod ay nagtitipon para ipagmalaki ang kanilang yaman, bumulong ng mga sikreto, at sumira ng mga reputasyon sa ibabaw ng champagne. Si Victoria Vanderbilt ay nakatayo sa tuktok ng mga sikat na baitang na nakpopose para sa mga paparazzi. Nakasuot siyang kumikinang na pilak na gown na dumidikit sa kanyang katawan. Mga brilyante ang tumutulo mula sa kanyang tainga at leg. Pakiramdam niya ay hindi siya matatalo. Kaninang hapon, tinext siya ni Patrick ng magandang balita. Pirmado na ang diborsyo. Wala na ang daga. Ang landas sa Ashford Vanderbilt merger ay malinaw. Ngunit nang dumating ang limusin ni Patrick, hindi siya mukhang isang mananakop. Nadapa siya palabas ang sasakyan, ang kanyang mukha ay maputla. Pawis na bumabaktas sa kanyang noo sa kabila ng malamig na hangin ng gabi. Nilampasan niya ang litratista, binalewala ang kanilang sigaw na tanong, at nakmadali sa hagdan para makita siya. Darling, haising ni Victoria sa pamamagitan ng isang nagilong ngiti, hinahawakan ang kanyang braso. Ano ang mali sa iyo? Pinapano tayo ng kamera? Mukha kang nakakita ng multo. Hinawakan ni Petri ang kanyang pulso. Ang kanyang magadaliri ay nangingini. Kailangan na nating umalis ang gayon. Lumayo si Victoria. Tumatawa ng hindi makapaniwala. Umalis? Nababalo ka ba? Clear throat. Nandito ang tatay ko sa loob. Ia-announce natin ang engagement ngayong gabi. Ito ang sandali natin, Patrick. Hindi mo naiintindihan? Bulong ni Patrick. Ang kanyang boses ay pumutok. Si Evelyn, hindi siya ang inakala nating siya. Inikot ni Victoria ang kanyang mata. Oh, pakiusap. Clear throat. Umiyak ba siya? Nagmakaawa ba siya ng mas maraming pera? Sinabi ko sa iyo na kayang durugin siya ng maabogado ng tatay ko kung susubukan niya. Binili niya ang utang ng tatay mo? Bulalas ni Patrick. Natigilan si Victoria. Ano? Bago pa makapaliwanag si Patrick, isang katahimikan ang bumagsak sa magulong grupo nga mga-reporter sa paanan ng hagdan. Ito ay isang kakaiba, bigla ang katahimikan na kumalat na parang alon. Huminto ang pag-flash ng mga-kamera. Huminto ang paksiga. Nagsimula ang mababang ugong nga bulong. Lumingon ang mga ulo patungo sa kalye. May papalapit na convoy. Ngunit hindi ito ang karaniwang linya nga itim na limousine. Ito ay isang phalanx ng motorsiklong pulis na may mailaw na kumukurap ng tahimik, nag-escort ng isang sulong sasakyan. Ito ay isang Hyperion Vage. Isang sasakyan na napakabihira at mahal na 3 lang ang umiral sa mundo. Ito ay sleek matte midnight blue at mukhang spaceship kaysa sa kotse. Sino iyon? Sigawng isang reporter. Ang prinsipe bang una ko? Hindi. Bulong ng isa pa. Tingnan mo ang crest sa watawat. Ang kotse ay huminto. Sa paanan ng pulang karpet, ang driver, isang lalaki sa uniformeng pangmilitar, ay lumabas at binuksan ang likurang pinto. Unang lumabas ang sapatos, isang stiletto heel, matalim na parang punyal na may suwelas na gawa sa natatanging pulang kristal. Pagkatapos ang damit,
Ito ay isang dugo pulang ball gown na structured at avant-garde, gawa sa talang tila umaalon na parang likidong apoy. Nagutos ito ngang atensyon. Humingi ito ngang paksuko. Clear throat. Ang babae ay lumabas. Ang kanyang buhok, na dating nakatali sa isang magulong bun, ay dumadaloy na ngayon sa makinis at may timnam nga alon sa kanyang likod. Ang kanyang makeup ay matalim. Binibigyang diin ang mga mata na nagskan sa karamihan ng may imperious na paggabagot. Sa kanyang ligay nakaupo ang Star of the East. Isang sapphire necklace na nawala sa pampublikong record sa loob ng 50 taon. Napasinghap ang karamihan ng sabay-sabay. Iyon ba? Hindi maari. Napangiwi si Victoria, tumitingin mula sa tuktok ng hagdan. Nakaramdam siyang malamig na hukay sa kanyang tiyan. Nakilala niya ang mukha, ngunit hindi niya nakilala ang tao. Evelyn, bulong ni Victoria. Pumutok ang flash ng kamera. Ito ay nakakasilaw. Isang pader ng puting liwanag. Ang reporter ay sumisigaw na ngayon. Natitisot sa isa't isa. Baby, Pierce. Bibi, Pierce, dito. Toto bang bumalik ka na sa stage ng permanente? Baba. Pierce, maaari mo bang ikomento ang acquisition ng Vanderbilt Steel? Hindi huminto si Evelyn para sa kanila. Naglakad siya sa hagdan, napapalibutan ni Henry at dalawang security guard. Kumilos siya ng may grasya na hindi pa nakikita ni Patrick. O marahil ay hindi lang siya. Tumingin ng maigi para mapansin. Naabot niya ang tuktok ng hagdan kung saan nakatayo sina Patrick at Victoria, hinaharangan ang pasukan. Huminto. Si Evelyn. Tiningnan niya si Victoria. Si Victoria, na karaniwang Queen Bee, ay biglang naramdaman na maliit. Ang kanyang pila na damit ay mukhang mura kumpara sa buhay na sining na suot ni Evelyn. Ngunit si Victoria ay may pride. At mayroon siyang mali siya. Well, tinudya ni Victoria. Kahit nanangginjinig ang kanyang boses. Tingnan mo ka. Hinagastos ang iyong divorce settlement sa isang lugar. Alam mo, mari kang maksuot ni damit sa baboy, Evelyn, pero ito ay, excuse me. Sabi ni Evelyn. Hindi siya sumigaw. Hindi siya galit. Nagsalita siya na parang nagsasalita sa isang waiter na nagdala ng maling order. Hinaharangan mo ang pasukan. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Sigaw ni Victoria. Alam mo ba kung sino ako? Sa wakas ay nagtama ang paningin nila. Ang kanyang titik ay nakakatakot na walang laman. Alam ko kung sino ka, sabi ni Evelyn. Ikaw ang tagapagmana ng Vanderbilt Fortune, ngunit simula, 9 sa mula. Bukas, ang fortuna na iyon ay pakmamay-ari ng Aurora Trust. Tumawa si Victoria ng kinakabahan. Delusional ka? Patrick, sabihan mo siya na delusional siya. Hindi makapagsalita si Patrick. Nakatitak siya sa sapira sa lik ni Evelyn. Siya ay eksperto sa mga hiyas. Ito ay hobby niya. Alam niya ang batong iyon. Mas mahal pa ito sa kanyang buong kumpanya. Toto ito, bulong ni Patrick. Ang kwintas. Toto ito, tumingin si Evelyn kay Patrick. Hello Patrick, suot mo ang necktie na binili ko para sa ating second anniversary. Hindi ito tukma sa iyong takot. Bigla. Ang museum director. Isang nag-alalang maliit na lalaki na nangangalang Gay Henderson. Ay tumakbo palabas ng mapinto. Nilampasan niya sina Victoria at Patrick na parang hindi sila umiiral. Bibi? Pierce? Hingal ni Henderson, yumuko ng mababa. Wala kaming ideya na dadalo ka. Nilinis sana namin ang karpet. Pakiusap, pumasok ka. Ang iyong pribadong table ay handa na. Ang board ay sabik na pasalamatan kapara sa iyong donasyon sa bagong West Wing. Nalaglag ang panga ni Victoria. West Wing? Proyekto iyon na $100 milyong. Tumango si Evelyn kay Henderson. Salamat. Hindi ako mananatili ng matagal. Pumunta lang ako para clear throat. Inspeksyonin ang ilang kamakailang acquisition. Humakbang siya pasulong.
Pinipilit sina Victoria at Patrick na humiwalay o matapakan ng kanyang entourage. Habang lumalampas siya kay Patrick, huminto siya. Lumalapit sa kanyang tainga. Ang amoy ng kanyang pabango, isang custom blend ng jasmine at rare oud, ay pumuno sa kanyang pandama. Ito ay nakalalasing. I enjoy mo ang party. Patrick, bulong niya. Ito ang huling party na maimbita ka. Naklakat siya papasok sa museo. Ang mabibigat na pinto ay sumara sa likuran niya. Iniiwan sina Patrick at Victoria na nakatayo sa lamig. Ang ma-flash ng kamera ay kinukuha ang kanilang kabuuang kahihiyan. Kinabukasan, ang araw ay sumikat sa isang New York City na naramdamang iba. Ang mga headline ay sumisiga. Ang pagbabalik ng Pierce Dynasty. Tahimik na asawa. Lihim na trilyoner. Ashford at Vanderbilt stocks bumagsak sa pre-market trading. Si Conrad Vanderbilt ay nakaupo sa kanyang opisina sa ika-40 palapa ng Vanderbilt Steel Tower. Siya ay isang malaking lalaki na sanay na mambuli sa kanyang daan sa buhay. Ngunit ngayon, mukha siyang lumit. Ang kanyang telepono ay tumutunog ng walang humpay simula 4:00 a.m. Clear throat. Nga kreditor, partner, politiko, lahat sila ay lumalayo. Ang madobleng pintong kanyang opisina ay bumukas. Pumasok si Victoria, nakasuot pa rin ng kanyang gala dress, ang kanyang makeup ay nakalat. Mukha siyang baliw. Daddy, sigaw niya. Kailangan mong gumawa ng isang bagay. Pinahiya niya tayo. Kasuhan mo siya. Ay freeze mo ang kanyang asset. Tumingin si Conrad sa kanyang anak na may mga matang duguan. Tumahimik ka, Victoria. Natigilan si Victoria. Excuse me, sabi ko tumahimik ka. Sigaw ni Conrad. Ibinagsak ang kanyang kamao sa mesa. May ideya ka ba kung ano ang ginawa mo? Ikaw at ang tangang boyfriend mo. Hindi ko ito kasalanan? Nagsinungaling siya. Napanggap siyang mahirap. Hindi siya napanggap kahit ano. Sigaw ni Conrad. Siya si Evelyn Pierce. Apo ni Alexander Pierce, ang tao na tayo ang infrastruktura ang kalahati ng Western world. Sila ay old money sa parang hindi natin maintindihan. Pinahahalagahan nila ang privacy. Higit sa lahat. At ikaw, sinundot mo ang natutulok na dragon. Ang intercom sa kanyang mesa ay nakbas. G. Vanderbilt. Nandito na sila. Sino? Tanong ni Conrad. Kahit na alam niya. Ang bagong management. Bumukas muli ang nga pinto. Sa pagkakataong ito, hindi si Victoria ang pumasok. 6 na abogado sa charcoal suites ang pumasok na may dalang maga briefcase. Pumila sila sa pader. Pagkatapos ay pumasok si Henry Dang, na sinundan ni Evelyn. Nakasuot siya ng matalim na puting power suit ngayon. Ang kanyang buho ay nakatali sa isang safari na ponytail. Mukha siyang klinikal, mahusay, nakamamatay. Lumabas kayo sa opisina ko, bulyaf ni Conrad. Sinusubukang tawagin ang kanyang lumang bravado. Security? Ilabas niyo sila. Ang iyong security ay inalis na sa tungkulin, sabi ni Evelyn ng kalmado, umupo sa leather sofa sa tapat ng kanyang mesa. Tumawid siya nga mabinti. Nagtatrabaho na sila para sa akin ngayon. Inalok namin sila ngang 20% raise at full dental. Masaya silang ihatid ka palabas ng gusali. Hindi mo pwedeng kunin ang kumpanya ko. Galit na sabi ni Conrad. May board ako, may mga shareholder ako. Ako ang po, pagtatama ni Evelyn. At pagmamay-ari, ko ang 60% ng shares simula ngayong umaga. Na-trigger ko ang buyout clause. Sa iyong mga loan agreement. Overleveraged ka. Conrad, nakbet ka sa steel futures na hindi nakbayad. Kinuha ko ang utang mo para sa mga barya sa dolyar. Itinuro niya kay Henry, na naglagay ng isang sheet ng papel sa mesa ni Conrad. Ito ang iyong resignation, sabi ni Evelyn. Pirman mo at mananatili ang iyong pensyon at ang iyong bahay sa Hamptons. Tumanggi ka at ia-authorize ko ang forensic audit ng pananalapingang kumpanyang ito simula 10 taon ang nakalipas. Namutla si Conrad. Alam ko ang tungkol sa mga suho sa EPA, Conrad, sabi ni Evelyn ng malambot. Alam ko ang tungkol sa off-the-books na paggawa sa mga overseas plan.
Pirman mo ang papel at magretiro ka ng tahimik. Labanan mo ako at pupunta ka sa federal prison. Sumugot si Victoria pasulong. Hindi mo magagawa ito sa tatay ko. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin si Evelyn. Bago pa dumikit ang kanyang kamay, si Henry ay kumilos nang may bilis na lumabo sa mata. Nahuli niya ang pulso ni Victoria sa ere, iniikot ito ng bahagya hanggang sa mapasinghap siya sa sakit at bumagsak sa kanyang natuhod. Ipinapayo ko ang labandian, Bebe Vanderbilt, sabi ni Henry. Ang pananakit sa isang diplomat ay isang felony. Diplomat? Hingal na tanong ni Victoria. Si Bibi Pierce ay ambassador at large para sa United Nations Economic Council. Paliwanag ni Henry ng kalmado, binitawan ang kanyang braso. Siya ay may diplomatic immunity, ikaw gayon paman ay wala. Tumingin si Conrad sa kanyang anak, pagkatapos ay sa papel. Ang kanyang kamay ay nanginig habang kinuha niya ang panulat. Clear throat? Pinirmahan niya ito. Matalinong pagpili, sabi ni Evelyn tumayo. Henry, ipaklear ang gusali. Gusto kong full assessment ng mga asset bago magtanghali. Ipipivot natin ang kumpanya. Sa green steel at wind turbine manufacturing, ang mga lumang gilingan ay isasara na. Clear throat. Pero, bulong ni Conrad, yun ang aking legacy. Ang legacy mo ay kasakiman. Sabi ni Evelyn, nililinis ko ito. Tinalikurang niya para umalis, ngunit uminto sa pinto. Tumitingging kay Victoria na umahagulgol sa karpet. Oh, at Victoria, sabi ni Evelyn, naniniwala akong hinahanap ka ni Patrick. Kasalukuyan siyang nasa lobby ng Ashford Tech o kung ano ang dati ay Ashford Tech. Sa kabilang dako ng bayan, ang eksena ay magulo. Si Patrick Ashford ay nag-swipe ng kanyang keycard sa turnstile ng sarili niyang corporate headquarters. Beep. Access denied. Come on, bulong niya. Nag-swipe ulit. Beep. Access denied. Hoy, Jerry. Sigaw ni Patrick sa security guard sa desk. Sira ang makina. Papasukin mo ako. Si Jerry, isang lalaking binaliwalan ni Patrick sa loob ng 5 taon, ay hindi tumingin mula sa kanyang monitor. Hindi gumagana ang badge, G. Ashford. Wala ka sa system. Ano ang ibig mong sabihin na wala ako sa system? Ako ang bumuo ni G system na ito. Ako ang G. Former G. Sabi ngang isang boses mula sa likuran niya. Si Patrick ay lumingon. Isang babae na hindi niya kilala ang nakatayo ron na may dalang clipboard. Ako si Sarah, ang interim liquidation manager na itinalaga ng Aurora Trust, sabi niya. Nagboto ang board ngayong umaga. Tinanggal ka dahil sa gross negligence at misappropriation of funds. Misappropriation? Sigaw ni Patrick. Kasinungalingan iyan? Ay ba? Tanong ni Sarah. Ang kumpanya ay nag-lease ng yate. Isang penthouse sa Miami. At isang private jet. Lahat ginamit para sa personal na mga dahilan. Lahat naka-charge sa accounts ng kumpanya. Ang bagong majority shareholder ay nag-flag nito bilang embezzlement. Naramdaman ni Patrick na umikot ang silid. Evelyn. Ginagawa niya ito. Inutusan kami ni Bibi. Pierce na alukin kang deal, sabi ni Sarah. Ang nga mata ni Patrick ay lumiwana sa kislap ng peasa. Deal? Gusto niyang makipausap. Hindi, sabi ni Sarah. Gusto niyang mabawi ang kanyang ari-arian. Ang trust ay kinukuha ang iyong mga personal na asset para bayaran ang mga embezzle funds. Ang apartment mo, ang sasakyan mo, ang stocks mo, lahat. Hindi niya pwedeng kunin ang lahat. Sigaw ni Patrick, magiging homeless ako. Sinuri ni Sarah ang kanyang clipboard. Inasahan ni Bibi Pierce ang concern na ito. Naalo siya ng bukas palat na hayaan kang panatilihin ang nilalaman ng iyong personal na safe at ang iyong madamit. Higit pa rito, nag-ayos siya ng rental property sa iyong panggalan, bayad na ng tubuan. Saan? Tanong ni Patrick ng desperado. Sa Upper East Side, ng Brooklyn, sabi ni Sarah. Inabutan niya siyang susi.
Ito ay isang studio apartment sa Ohio, sabi niya. Sa itaas ng isang panaderya. Sinabi niya, nabanggit mo ito minsan. Isang bagay tungkol sa isang simpleng buhay. Tumitik si Patrick sa mga susi. Ang kahihiyan ay kabuuan. Hindi lang niya siya sinisira. Tinuya siya nito gamit ang mga kasinungalingan na sinabi niya sa kanya. Kailangan ko siyang makita. Bulyaw ni Patrick, hinahawakan ang mga susi. Nasaan siya? Kasalukuyan siyang papunta sa airfield. Sabi ni Sarah. May business siya sa Paris pero nagiwan siya ng mensahe. Ano? Sinabi niya. Gumana ang panulat. Binitawan ni Patrick ang nasusi. Lumingon siya at tumakbo palabas ng gusali. Nilampasan ang nga naguguluhang empleyado na may dalang nga kahon ng kanyang nga gamit. Kailangan niya siyang pigilan. Kailangan niyang ipaliwanag. Kailangan niyang kumbinsihin siya na mahal pa rin niya siya o kahit na kaya niyang mahalin ang kanyang pera. Huminto siya ng taxi. JFK Airport, private hangars, go. Bibigyan kita nga $100. Mabilis na umalis ang taxi, umahabi sa trapiko. Si Patrick ay nakaupo sa likod, tintext ang numero ni Evelyn ng Polituli. Ang numerong iyong tinawagan ay hindi na gumagana. Din-disconnect na siya nito. Bilisan mo! Sigaw ni Patrick. Hindi niya hahayaan na lumipat ang $1 trilyong ng walang laban. Siya si Patrick Ashford. Kaya niyang humumaling ng kahit sino. Kailangan niya lang 5 minuto. 5 minuto lang para ipaalala sa kanya kung sino sila dati. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Ang Evelyn na kilala niya ay hindi na umiiral. Namatay siya sa sandaling pinirmahan niya ang nga papel na iyon. Ang babaeng naghihintay sa tarmac ay ibang tao na. Isang taong hindi naniniwala sa second chances. Huminto ang taxi sa perimeter gate ng JFK Private Airfield. Ang metro ay nagbabasa ngang 120. Ngunit si Patrick Ashford ay naghagis ngang isang lukot na tumpok ngang pera sa driver. Ang kanyang huling kes sa kamay at nakmamadaling lumabas baho. Pamanhanap na huminto ang kotsa. Ang hangin ay humahagulgol sa tarmac. Amoy jet fuel at sunok na goma. Sa unahan, lumampas sa chain link fence, isang dambuhala ang naghihintay. Hindi ito isang standard na business jet. Ito ay isang Airbus A320 Neo na pinasadya bilang isang lumilipat na palasyo na pininturahan ng deep matte charcoal na may gintong crest ng Aurora Sovereign Trust sa buntot. Ang mga makina ay nag-ikot na. Isang high-pitched na whine na yumanig sa dibdib ni Patrick. Wait. Siga ni Patrick, hinahawakan ang chain link fence. Papasukin niyo ako, asawa ko iyan. 2 guard sa tactical gear ang lumabas sa guard booth. Hindi sila mukhang mall cops. Mukha silang special forces. May dala silang assault rifle sa kanilang mga dibdib. Lumayo ka sa gate, sir, sigaw isa sa kanila. Hindi niyo naiintindihan. Sigaw ni Patrick. Niyuyugyok ang bakot. Kailangan kong makausap si Evelyn Pierce. Sabihin niyo kay Evelyn. Nandito si Patrick. Gusto niya akong makita. Pinindot ng guard ang kanyang earpiece. Nakikinig sa isang boses na hindi marinig ni Patrick. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Buksan ang pedestrian gate. Sabi ng guard sa kanyang partner. Naramdaman ni Patrick ang kislap ngang tagumpay. Nakmamalasakit pa rin siya, naisip niya. Galit siya, sigurado. Pero hindi niya kayang patayin ang 3 taon ng pagsasama. Inayos niya ang kanyang buhok, inayos ang kanyang necktie, at naglakat sa gate habang bumubukas ito. Isang itim na SUV ang nahihintay para ihatid siya ngang 300 yards patungo sa jet. Sumakay si Patrick. Ang kanyang puso ay kumakabog. Inensayo niya ang kanyang ngalinya. Magiging mapakumbaba siya. Isisiniya ang stress ang kumpanya. Isisiniya si Victoria. Sasabihin na inakit siya nito. Sasabihin na mahina siya. Pero na si Evelyn lang ang minahal niya. Huminto ang SUV.
sa paanan ng airstairs. Ang hangin ay mas malakas dito. Umikot sa malaking landing gear. Nakatayo si Evelyn sa tuktog ng hagdan. Hindi pa siya sumasakay. Naghihintay siya. Clear's throat. Nakasuot siya ng trench coat na gawa sa itim na cashmere na nakatali ng mahigpit sa baywang at madidilim na sunglasses sa kabila ng maulap na langit. Mukha siyang monolith. Nagmamadaling umakyat si Patrick sa hagdan, hingal na hingal. Nang maabot niya ang platform, huminto siyang ilang talampakan ang layo sa kanya. Si Henry Disan ay nakatayo sa likuran niya, tahimik na parang anino. Evelyn, hingal ni Patrick. Salamat sa Diyos. Akala ko umalis ka na. Halos magagawa ko na sana, sabi ni Evelyn. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa whine ng turbine. Ngunit pinuputol nito ang ingay ng perpekto. Pero sinabi ni Henry sa akin na gumagawa ka ang eksena. Ayaw ko ang eksena, Patrick. Alam mo iyon. Kailangan kitang makita, sabi ni Patrick. Lumalapit. Inabot niya ang kanyang kamay. Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi siya umurong. Tumayo lang siya nang napakatahimik na natigilan siya bago siya hawakan. Evelyn, pakiusap. Masyado nang malayo ang lahat ng ito. Ang kumpanya, ang bahay, si Victoria. Lahat iyon ay pagkakamali. Natatakot ako. Natatakot akong mawala ang lahat, kaya gumawa akong maling madesisyon. Pero tayo, toto tayo, alam ko na naramdaman mo iyon. Inalis ni Evelyn ng dahan-dahan ang kanyang sunglasses. Tuyong-tuyo ang kanyang nga mata. Natatakot kang mawala ang lahat? Ulit niya ng patak. Kaya niloko mo, ako sa loob ng 6 na buwan? Kasama ang isang babaeng tinuya ako sa aking muha. Business iyon, Patrick, pagsusuma mo ni Patrick. Si Victoria ang susi sa merger. Ginawa ko ito para sa Ashford Legacy. Legacy? Bulong ni Evelyn. Tumingin siya sa gray na abotanaw. Naalala mo ba nung nakaraang Oktubre, Patrick? Kumukurap si Patrick. Naguguluhan sa pagpifot. Oktubre 1. Nasa Tokyo ako noon na tinatapos ang microchip deal. Sabi mo nasa Tokyo ka? Pagtatama ni Evelyn. Nasa Aspen ka pala kasama si Victoria. Nagpost kang litrato sa isang private Instagram account. Akala mo hindi ko makikita dahil wala akong social media. Ang bibig ni Patrick ay bumuka. Ngunit walang tuno na lumabas. Alam mo ba kung nasaan ako nung weekend na iyon? Tanong ni Evelyn. Tumingin siya sa kanya ng diretso sa mata. Ay akala ko nasa Manorca at nagbabasa. Nasa ospital ako. Patrick, ang masalita ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakakasulasok. Nakaroon akong ectopic pregnancy, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na ginawa itong mas nakakatakot. 7 beses kitang tinawagan. Nag-iwan ako nga voicemail. Tinext kita. Kailangan ko ang aking asawa dahil nawawala ang aming anak at hindi sigurado ang nga doktor kung makakaligtas ako. Naramdaman ni Patrick ang dugo na umalis sa kanyang mukha. Oh my God, Evie, hindi ko. Naka-off ang phone ko. Ang iyong smartphone ay hindi naka-off, sabi niya. Nagpadala ka sa akin ng text nung 10:00 p.m. ng gabing iyon. Sabi nito, stop calling. I'm in a meeting. Don't be clingy. Si Patrick ay umatras na parang sinuntok. Naalala niya ang text. Naalala niya si Victoria na tumatawa habang tinatype niya iyon, nakaupo sa tabi nga apoy sa chalet. Nawala ang baby. Patrick, sabi ni Evelyn. At habang nakahiga ako sa recovery room na mag-isa, nakatitig sa kisame, may napagtanto ako. Wala akong asawa. Mayroon akong parasite. Evelyn, hindi ko alam. Si Patrick ay bumagsak sa kanyang nga, tuhod sa metal na hagdan. Ang maluha ay dumadaloy sa kanyang muha, humahalo sa dumi mula sa tarmac. Sumpa ko, kung alam ko lang, pakiusap, bigyan mo akong pagkakataon na itama ang lahat. Maari nating subukan ulit. Tiningnan ni Evelyn siya ng may ekspresyon ng kaunting kuryosidad, parang siyentipiko na sumusuri ng isang insekto. Subukan ulit? Tanong niya. Sa kung sino ka,
Umiling siya. Hindi ko pinirmahan ang divorce papers kahapon dahil kay Victoria, pagbubunyak ni Evelyn, pinirmahan ko ang maiyon 6 na buwan ang nakalipas, ang araw na umalis ako sa ospital, naghintay lang ako. Naghintay ako para ibenta mo ang huli sa iyong moralidad. Nahintay ako para i-leverage mo ang bahay. Nahintay ako hanggang sa maging extended ka na ang isang flick ng aking daliri ay magpapabagsak sa buong buhay mo. Yumuko siya, ang kanyang mukha ay pulgada mula sa kanya. Clear throat. Hindi ito breakup, Patrick. Ito ay isang extermination. Tumayo siya ng tuwid at tumango kay Henry. Alisin niyo siya. Hindi. Evelyn. Si Patrick ay sumugot sa kanya. Hinahawakan ang laylayan ng kanyang kuwat. Kumilos si Henry agad. Hindi niya sinuntok si Patrick. Nag-apply lang siyang pressure, hold sa kanyang balikat, na nagpadala ng shockwave ng sakit sa mahabang braso ni Patrick. Sumigaw si Patrick at binitawan ang kuwat. 2 security guard ang lumabas mula sa cabin. Hinawakan si Patrick sa kanyang braso at kinalatkat pababang hagdan. Hindi mo ito magagawa. Bulyaw ni Patrick. Sinisipa ang kanyang binti. Ako si Patrick Ashford. Ako ang naktayo sa iyo. Pinanot siya ni Evelyn na umalis. Hindi siya mukhang malungkot. Mukha siyang liberated. Lumingon siya at pumasok sa cabin ng jet. Ang mabigat na pinto ay sumara. Sinesliyuhan siya sa isang mundo ngang katahimikan at karangyaan. Habang si Patrick ay itinapon pabalik sa itim na SUV. Tuminggalas siya. Ang malaking eroplano ay nagsimulang magtaksi. Ang mga makina ay umaling-aunggaw. Binabugahan ng mainit na hangin ng tarmac. Pinanot niya habang ang jet ay lumipad. Lumiliko ng matalim sa mga ulap. Dala ang kanyang kinabukasan, ang kanyang kapalaran, at ang tanging babae na kailanman ay tunay na nagmahal sa kanya. 1 taon ang nakalipas, ang alarm clock ay nakbas noong 3:30 AM. Ito ay isang malupit na tunog na metal na nagagasgas sa manipis na pader ng studio apartment. Si Patrick Ashford ay dumaing, gumugulong palabas ng matigas na kutson. Ang silid ay nagyayelo. Ang heater sa gusali ay sira sa loob ng 1 linggo, at ang landlord, isang lalaki na nagnangalanggi. Henderson, na mukhang nakakakuha ng first na kasiyahan sa pagdurusa ni Patrick, ay nangakong ayusin ito agad. Nanginig si Patrick habang isinusuot ang kanyang puting uniforme. Ito ay may mansangang harina kahapon. Naglakad siya sa maliit na banyo. Iniwasan ang maluwag na floorboard na tumutuno. Nagwisik siya ng malamig na tubig sa kanyang mukha at tumingin sa salamin. Ang mukha na nakatingin pabalik ay mas matanda. Ang matalim na yoline ay mas malambot na ngayon. Nakatago sa ilalim ng scruffy na balbas na hindi niya kayang ayusin ng mayos. Ang mga mata, na dating mayabang at maliwanag, ay mapurol at may mga singsing ng pagod. Hindi na siya si Patrick Ashford, tech mogul. Siya ay si Patrick lamang, ang assistant baker sa Sally's Morning Loaf sa isang generic na rural na lugar sa Ohio. Kinuha niya ang kanyang masusi, ang tanging bagay na pagmamayari niya, at naglakad palabas sa niebe. Ang lakad patungo sa panaderya ay 2 milya. Wala siyang sasakyan. Ang kotseng binili niya gamit ang unang paycheck ay kinuha dahil hindi siya nakapagbayad para bayaran ang kanyang legal fees. Ang legal fees ay walang katapusan. Kinakaso siya ng mga shareholder. Kinakaso siyang tatay ni Victoria. Kinakaso pa siyang gatchatterer mula sa gala na hindi niya binayaran. Dumating siya sa panaderya. Ang init mula sa ga-oven ay tumama sa kanya na parang pader. Late ka, Ashford, bulyaw ni Sally. Siya ay isang babae sa kanyang 60 na may mga braso na parang puno at walang simpatiya para sa mga bumagsak na bilyonaryo. Ibabawas ko ito sa 15 minuto mo. Umuulan ng niyebe. Sally. Bulong ni Patrick, kumuha ng apron. Umuulan ng niyebe. Chewing winter. Simulan mo na ang sourdough. Nagsimula si Patrick sa ritmikong, nakakapagod na trabaho ng pagmamasa ng masa. Push, fold, turn, push, fold, turn. Ito ay monotonous.
Binigyan siya nito ngang masyadong maraming oras para mag-isip. Bandang 6:00 ame. Ang unang customer ay nagsimulang pumasok. Malokal, matao nag-usap tungkol sa panahon at high school football. Itinago ni Patrick ang kanyang ulo, nagdarasal na walang makakilala sa kanya. Hoy! Lakasan mo ang TV. Sigaw isang customer mula sa counter. Morning news na. Ipinapakita nila ang Global Summit. Natigilan si Patrick. Alam niya ang darating. Sinubukan niyang mag-focus sa masa, ngunit pinagtaksilan siyang kanyang nga mata. Clear throat. Tumingin siya sa maliit na telebisyon na nakakabit sa sulok. Ang screen ay nagpapakita ng isang kumikinang na ballroom sa Geneva. Ang mga world leader ay nakaupo sa mga hilera. Ang ngunit ang kamera ay nakatuon sa podium. Naroon siya. Si Evelyn Pierce. Mukha siyang maliwanag. Nakasuot siyang tailored suit na royal blue. Ang kanyang buhok ay nakaistilo sa isang slick bob. Pinamunuan niya ang silit. Ang caption sa screen ay nagbabasa. Evelyn Pierce, CEO ang Aurora Trust, nag-anunsyo ng 500 bilyong Clean Ocean Initiative. Ang babaeng iyan ay isang santo, sabi ni Sally, nakasandal sa counter, pinupunasan ang kanyang kamay sa isang basahan. Tingnan mo siya, pinakamayamang babae sa mundo at nililinis niya ang nakaragatan. Single pa? Narinig ko. Na, sagot ng customer kumakagat sa isang donut. Narinig ko na dating niya ang British Duke. Ang isa na nagre-racing Formula 1 cars. Si Dominic Caldwell. Buntong hininga ni Sally. Nakita ko ang mga litrato. Guwapo couple, power couple. Naramdaman ni Patrick ang abdo na umakyat sa kanyang lalamunan. Dominic Caldwell. Alam niya ang pangalan. Si Caldwell ay isang karibal mula sa kanyang dating buhay, isang lalaki na dati niyang tinuya dahil sa pagiging masyadong charitable. Ngayon, si Dominic ay nakatayo sa tabi ni Evelyn sa screen, pumapalakpak habang tinatapos niya ang kanyang speech. Inilagay niya ang isang kamay sa maliit na bahagieng kanyang likod, isang possessive, intimate na kilos. Ngumiti si Evelyn sa kanya. Isang genuine, warm na ngiti. Isang ngiti na hindi pa nakikita ni Patrick sa lupngang maraming taon. Tumingin si Patrick sa kanyang mga kamay na puno ng harina. Push, fold, turn. Ang pintong ng panaderya ay tumunog. Isang lalaki ang pumasok. Hindi siya bagay rito. Nakasuot siya ng camel haircut at mamahaling leather gloves. Tiningnan niya ang malikabong panaderya ng may paghamak. Pagkatapos ay nakita si Patrick. Huminto si Patrick sa pagmamasa. Nakilala niya ang lalaki. Ito ay si Arthur Panhaligan, ang dating abogado ng kanyang pamilya, ang isa na nakamali sa diborsyo. Arthur, pinunasan ni Patrick ang kanyang makamay, pasulong. Ano ang ginagawa mo rito? Nakahanap ka bang ng loophole? May pra pa ba? Tiningnan ni Arthur si Patrick nang may halo ng awa at pandidiri. Hello, Patrick? Muha kang rustic. Cut the crap, Arthur. Bakit ka nasa Ohio? Naglabas si Arthur ng Manila envelope mula sa kanyang coat. Hindi na ako ang abogado mo, Patrick. Na-disbar ako salamat sa audit na sinimulan ni Bibi Pierce. Nagdatrabaho ako bilang courier ngayon para sa mga private settlement. Inihagis niya ang envelope sa masang punong arena. Ano ito? Tanong ni Patrick. Tinatahi ni Bibi Pierce ang mga maluwa na dulo, paliwanag ni Arthur. Magpapakasal na siya ulit sa susunod na buwan kay Lord Caldwell. Umikot ang silid. Nagpapakasal ulit bilang gesture closure. Inautorisa niya akong dalhin ito sa iyo? Binuksan ni Patrick ang envelope. Sa loob ay isang solong litrato at isang seke. Ang litrato ay ng isang maliit na lapida sa isang pribadong sementeryo. Ang inskripsyon ay nagbabasa, Baby Ashford, too good for this world. Gusto niyang malaman mo kung nasaan ito, sabi ni Arthur ng tahimik. Kung sakaling makalikom kang sapat na para sa pamasahe sa bus para bisitahin ito,
Tinitigan ni Patrick ang litrato, ang kanyang paningin ay lumabo. At ang seke, tanong ni Patrick, nangingini ang kanyang boses. Binaligdat niya ito. Ito ay isang taseke para sa 2,500,000 piso. Ang eksaktong halaga na inalo niya sa kanya sa diborsyo. Tinatawag niya itong severance package. Sabi ni Arthur, binubuksan ang kanyang coat. Sinabi niya, maari mo itong gamitin para magbukas ang panaderya o kung anuman ang ginagawa ang mataong tulad mo. Lumingon si Arthur at naglakat palabas. Nakatayo si Patrick nang mag-isa sa init ng kusina. Hawak niya ang tseke sa isang kamay at ang litrato sa isa pa. 2,500,000 piso. Ito ay isang kapalaran para sa kanya ngayon. Maari nitong ayusin ang kanyang heater. Mari itong bumili ng sasakyan. Mari itong magsimula ng bagong buhay. Ngunit habang tumitingin siya sa litratong libingan, ang resulta ang kanyang pagiging makasarili na nakaukit sa bato, napagtanto niya na ang pera ay lason. Ito ang kanyang huling mensahe. Ibinabalik niya ang kanyang insulto. Pinalaki ng $1 trilyon ng pakamuhi. Tumingin siya muli sa TV screen. Sina Evelyn at Dominic ay sumasakay sa isang limousine. Ang flash ang kamera ay pumuputok. Mukha siyang hindi matitinag. Tumawa si Patrick. Ito ay tuyo, sirang tunok. Naglakad siya patungo sa industrial oven. Binuksan ang mabigat na pintong bakal at tumitik sa umapoy na apoy. Tiningnan niya ang tseke. 2,500,000 bulong niya. Inihagis niya ang tseke sa apoy. Pinanood niya itong kulutin, clear throat at manggitim ang papel. Nagiging abo sa loob ng ilang segundo. Itinago niya ang litrato. Dahan-dahan niya itong isinilit sa bulsang kanyang apron, malapit sa kanyang puso. Ashford, sigaw ni Sally mula sa harap. Nasusuno ang bagel. Wake up! Papunta na ako, Sally, sabi ni Patrick. Isinara niya ang pinto ngang oven. Kumuha ngang tray ngang hilaw na masa. At bumalik sa trabaho. 3 taon ang nakalipas. Ang kampanilya sa itaas ng pinto ng Glitz Cosmetics sa isang strip mall sa New Jersey ay tumunog. Welcome to Glitz. How can I help you sparkle today? Si Victoria Vanderbilt ay nagresite ng linya sa isang monotone na boses. Nakaswat siya ng pinasmok na amoy murang hairspray. Ang kanyang ngakuko, na dating manicured ng perpekto, ay chipped at mildly. Kailangan ko ng refund sa bronzer na ito. Nagmuka akong orange, bulya ng isang customer. Ibinagsak ang isang compact sa glass counter. May resibo ka? Tanong ni Victoria, nakatingin sa lakpas ng babae. Wala, ibalik mo lang ang pera ko. Hindi ko magagawa ng walang resibo. Store policy. Alam mo ba kung sino ako? Demand ng customer. Kilala ko ang manager. Tumawa si Victoria ng tuyo, humorous na tawa. Ito ay isang tunok na naggasgas sa kanyang lalamunan. Alam mo ba kung sino ako? Bulong niya. Kumunot ang nunang customer. Ikaw. Ikaw ang checkout girl. Tinitigan ni Victoria ang kanyang refleksyon sa glass counter. Ang checkout girl? Iyon ang kung sino siya ngayon. Ang Vanderbilt fortune ay na-liquidate isa-isa para bayaran ang malalaking multa at magkaso na natuklasan ng mga abogado ni Evelyn. Ang kanyang tatay, si Conrad, ay namatay sa atake sa puso 6 na buwan matapos mawala ang kumpanya. Ang stress, ang kahihiyan, at ang paparating na kaso ay naging masyadong mabigat. Si Victoria ay iniwan ng walang anuman. Walang mga kaibigan. Silang lahat ay fair-weather sycophants na naglaho nung na-decline ang mga credit card. Walang Patrick. Siya ay nabulok sa Ohio, nagluluto ng tinapay para sa minimum wage at walang dignidad. Pinroseso niya ang refund ng manumano para lang paalisin ang babae. Habang lumalabas ang customer, tiningnan ni Victoria ang magazine rack malapit sa register. Vogue, ang September issue. Ang cover ay isang black and white na portrait, stark at nakakasilaw. Ipinapakita nito ang isang babae na nakatayo sa balkonahe ng isang Venetian palazzo tumitingin sa tubig. Hindi siya nakangiti. Mukha siyang serene, powerful. Ang headline ay nagbabasa,
The Quiet Queen. How Evelyn Pierce Redefined Power. Inabot ni Victoria ang kanyang nga nangingini na daliri, hinahaplos ang glossy na papel. Naalala niya ang gala, naalala niya ang pulang damit. Naalala niya ang sandali nung napagtanto niya na wala siyang iba kundi isang insekto na umiikot. Sa isang leon, hindi niya binili ang magazine. Hindi niya kayang bayaran ang 500 piso. Itinabilang niya ito para hindi niya makita ang mukha ni Evelyn at bumalik sa pag-ayos ng discount eyeliner bin. Libo-libong milya ang layo. Ang hangin ay amoy lemon blossom sa tubig alat. Lake Como, Italy. Ang bileteste ay sangaro sa publiko pa sa weekend. Ang gaharin ay puno na puting roses. Isang streng kwadrat ang tumutugtog ng malambot malapit sa kilid na tubig. Nakatayo si Evelyn sa kanyang dressing room. Nakatingin sa kanyang sarili sa antik na salamin. Ang kanyang wedding dress ay isang masterpiece ng lace at silk. Simple ngunit regal. You look breathtaking, madam. Sabi ni Henry mula sa pintuan. Nakasuot siya ng tuxedo na may hawak na baso ng vintage champagne. Tumingin si Evelyn sa kanya. Salamat, Henry, sa lahat. It has been my honor, yuko ni Henry. Ang helicopter ay naghihintay para dalhin ka at si Lord Caldwell sa reception. Ang bisita ay nakaupo na. Bababa na ako sa isang sandali. Sabi ni Evelyn. Tumango si Henry at umalis sa silid. Sinasara ang pinto ng malambot. Naglakad si Evelyn patungo sa bintana. Ang araw ay lumulubog sa ibabawng lawa. Pinipinturahan ang tubig sa mga shade ng ginto at violet. Inisip niya ang paglalakbay na nakdala sa kanya rito. Ang mataon ng pagtatago sa aklatan, sinusubukang maging maliit para mahalin, ang sakit ng pagtataksil, ang malamig at matigas na bakal ng panulat sa kanyang kamay noong araw na pinirmahan niya ang mapapel. Binuksan niya ang drawer ng vanity table. Salup! Nakapatong sa isang velvet cushion ay ang Montblanc pen. Ang tinta ay matagal nang natuyo, ngunit itinago niya ito. Ito ay isang paalala. Inakala niya noon na ang pag-ibig ay nangangahulugan ng katahimikan. Inakala niya na ito ay nangangahulugan ng pagtitiis, pag-compromise, at pagliit sa kanyang sarili para makasiya sa mundo ng ibang tao. Itinuro ni Patrick ang pinakamakitang aral sa kanyang buhay. Ang katahimikan ay hindi isang birtud kung ito ay kapalit na iyong kaluluwa. Ngunit ang katahimikan ay maaari ring maging sandata. Hindi siya sumigaw noong nalaman niya ang tungkol kay Victoria. Hindi siya nahagis nga magaplorera o nagbanta. Pinirmahan lang niya ang kanyang pangalan. Kinuha niya ang panulat sa huling pagkakataon. Nararamdaman ang bigat nito. May kumatok sa pinto. Evelyn, ito ay si Dominic. Ang kanyang boses ay mainit. Punong kabaitan na hindi pataglay ni Patrick. Hindi gusto ni Dominic ang kanyang pera. Siya ay may sarili na. Hindi niya gusto ang kanyang kapangyarihan. Nirerespeto niya ito. Gusto lang niya siya. Papunta na. Tawag niya. Tumingin si Evelyn sa panulat. Clear throat. Napagtanto niya na hindi na niya kailangan ang paalala. Hindi na siya ang babaeng iyon sa beige na cardigan. Hindi na siya magiging ganon kailanman. Clear throat. Naglakad siya patungo sa bukas na bintana at itinapat ang panulat sa railing. Sa ibaba, ang malalim na tubig ng Lake Como ay humahampas sa mga pader na bato. Binitawan niya ito. Ang panulat ay tumalbok sa hangin, isang maliit na itim na tuldok laban sa ginintuang paglubog ng araw. Tumama ito sa tubig na may isang maliit, walang kabuluhang splash at nawala sa kailaliman. Ngumiti si Evelyn. Tinalikuran niya ang bintana, inayos ang kanyang damit, at naglakad palabas ng pinto para simulan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang silid ay tahimik, ngunit sa pagkakataong ito ay ang katahimikan ng kapayapaan. At sa gayon, ang tinta ay sa wakas natuyo sa isang kuwento na nagsimula sa pagtataksil at nagtapos sa isang imperyo. Si Patrick Ashford at Victoria Vanderbilt ay natutuong isang aral na nakakahalaga sa kanilang lahat. Huwag na huwag mong pakakamalin ang katahimikan bilang kahinaan. Habang sila ay maingay sa kanilang kayabangan, si Evelyn ay tahimik sa kanyang kapangyarihan. Pinatunayan niya na hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan,
Ang pinakamalakas na tunog sa mundo ay ang kalmot ng panulat sa papel. Ginugol ni Patrick ang natitirang bahagi ng kanyang nga. Araw sa pagtingin sa isang litrato nga kung ano ang maaring nangyari habang si Evelyn ay naglakat patungo sa isang kinabukasan kung saan siya ay sa wakas tunay na nakikita. Nagsisilbi itong brutal na paalala sa ating lahat. Mag-ingat sa kung sino ang tinatapakan mo habang umaakyat sa hagdan dahil hindi mo alam kung sino ang nagmamay-ari ng gusali. Ang bawat aksyon ay may katumbas na resulta, at ang bawat desisyon ay may kaakibat na kapalaran. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong itong hustisya at pagbabalik. Ano ang inyong salobin? Sa inyong palagay, nararapat lang ba ang kinahinatnan ni na Patrick at Victoria? Ibahagi ang inyong kaisipan sa komento. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hiningang mga kwento. Salamat sa inyong panonood, hanggang sa muli.